Hello! The passage today is about like a tree, or bearing a fruit in season. Ayon sa awit 1, verse 1 to 6, mapalad ng taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Gayon din sa Jeremiah 17:8, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit tumating ang taginit sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. May 3 puntos na binigay. Una, separated life o buhay na nakahiwalay. Tulad nga sa verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Pwedeng makisama, wag lang makisama. Number 2, a saturated life o puspos na buhay. Ayon nga sa verse 2, sa halip na kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Paano? Basahin, aralin, isaulo ang salita ng Diyos. Number 3, sustain a life o nagpapatuloy sa buhay. Ayon sa verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang dahon at namumunga. Sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. In conclusion, ang isang Kristiyano ay dapat lagi nakakonect sa source. Katulad ng puno na kapag walang tubig ay dilalak. Kaya, stay connected!